Siyempre, I believe lahat po dito ay, mga gigil, tama po ba? Lalo pat ilang araw na lang ay, 'di ba, tinatapos natin ang Singapore, ayan 'no? Magsasama-sama tayo ulit sa Singapore. Pero anyways, ayan, diretso na po ako sa aking sharing. So just in case may mga, questions po kayo along the way, siguro after na lang 'no? Willing po ako mag-cater ng mga ano, questions, okay? So, I believe marami po tayong mga kasama dito, local and even abroad. Hello po kay Mentor Mau. Hi, Miss. Amazing morning. Kay Mentor Ophel, thank you so much po sa mga naka-open yung camera. I really appreciate it. Pero syempre, I believe baka yung iba, if may pinagkakaabalahan ka ngayon, if you can open your cam, much better. Kahit kumakain ka or nasaan ka man, di ba? Okay lang yun. Wag lang yung nasa CR, no? Di ba? So, yun, para makita ko naman po yung mga kagwapuhan at kumbaga nagagandahan ninyong mga mukha, 'no? So, moving forward po, ayan. So, tayo ay naatasan na mag-share po ng ating, naging journey, 'no, dito po sa I Am Worldwide. So, actually, itong team po ninyo is isa rin sa mga talagang alam niyo po 'yun, kumbaga inspiration din natin 'no, bakit tayo tumutuloy po sa ganitong negosyo, 'di ba, yung bawat isa. Okay. So, ngayon po, just in case meron pa kayong mga leaders na gustong humabol, especially yung mga youth 'no, ayan, puwede niyo po silang papasukin kasi makaka-relate din po sila sa ishi-share ko tonight, okay. And kung hindi ka naman na youth, okay lang 'yan, kasi lahat tayo dito ay, kumbaga makaka-relate sa isa't isa. Kasi isang opportunity lang din naman yung ginagawa natin. Tama po. Ayan, okay. So anyways, ayan, para po sa mga bago or first time po tayong, ma-meet, ayan 'no, ay Mentor Carmela. Tama po si Mentor Mike, tayo po ay, dating estudyante, ayan 'no. So nanggaling po ako sa province ng Romblon. Sino po dito ang mga taga-probinsya, laking probinsya, ayan 'no. So dun po ako, kumbaga nag-aral until, way back, 2015 na 'yan, binalik po tayo ng Manila 'no, para naman mag-senior high. So, to cut the long story short po, literal si Mentor Carmela po yung tipo ng estudyante na kumbaga sunog kilay talaga. Kasi kumbaga ito yung nakikita kong way for me, 'di ba, and para sa family namin na makapag-ano, kumbaga give back ako sa kanila, 'di ba, 'pag naging maganda din yung performance ko sa school. So, yan po, ito naman po ang aking, kumbaga family, ayan. So, nanggaling po si Mentor Carmela sa broken family. So, due to ayan, kaya witness dun po ako 'no, ng struggle ng family namin kasi panganay po ako sa tatlong magkakapatid, 'yan 'no. So, ang nanay ko po, just to give you mentors an idea, isa po siyang OFW. Ayan, kaya, kung tatanungin niyo ako saan ako nanirahan for the past years, NPA po tayo 'no. So, sa tita, tito, lola, lolo, so gano'n po yung setup namin. Kasi nga po, yung nanay ko ay nasa ibang bansa. Kaya medyo malapit din po yung heart natin, 'di ba, sa mga OFW natin na business partners. Kasi ako po, witness din ako sa struggles ng nanay ko. So, parang ako po yung takbuhan niya rin. 'Di ba, kapag hindi siya okay, alam mo yun, napagsasabihan 'no. Ang reason ba't po ako nag-start sa ganitong opportunity, simple lang po. Way back 2018 namatay po yung tatay ko. And praise God, 'di ba? Ang kumbaga binigay niya po yung ano, tamang tao sa atin, which is ang aking angel mentor po si Mentor Teen. Ayan, pakasalamatan mo nga ang iyong angel mentor diyan sa comment section, no? Ayan. So hindi ko po siya kakilala, nag-meet lang kami online. So, akala ko po trabaho kasi naghahanap po ako nun ng source of income nung namatay si papa. So, ang habol ko po talaga nun is work, pero it turned out business pala. So, like, katulad ng karamihan po, 'di ba? Ginawan lang din natin ng paraan. So, yung abuli po na meron ako on hand na dapat po nakalaan, 'di ba, sa panggastos namin sa school, pang-allowance, etc. Yun po yung pinang-join natin, 'di ba? So, naniniwala ako na minsan yung pain, 'di ba, sa life natin may spark lang talaga siya ng redirection, 'no? So, yun po and, sobrang laking pasasalamat ko kay Mentor Teen kasi yung batang 'yan na nakikita niyo po ngayon kumbaga pinagkatiwalaan niya rin po, 'di ba? Nagkaroon din siya ng vision sa atin. So, almost 2 years po akong part-time habang nag-aaral ginagawa po yung business. So, sino po dito yung mga part-time din katulad ko nung nagsisimula? Ayan, taas po kayo ng kamay, 'no? So, nakaka-relate po ako sa inyo kasi siyempre 'di ba, ang hirap ipagsabay yung business tapos nag-aaral ka, especially sa part ko po na kumbaga ang dami ding hinahabol sa school tapos kailangan mga i-maintain na grade. Pero dito ko kasi nakita na alam niyo po 'yun,
puwede ko siyang gawin habang nag-aaral at puwede akong kumita. Nung una po ang habol ko lang talaga extra income. At least may pandagdag man lang ako dun sa ₱50 ko na baon everyday. Gano'n lang po kaliit kasi hindi po ako makasama sa mga, alam mo 'yun, gala ng mga classmate ko kasi yung baon ko saktong-sakto lang talaga. And we started po na from scratch din, ayan. Hindi ko alam kung sino dito yung mga pandemic babies, 'di ba? So, kung pandemic babies ka at 'di mo na 'to naabutan, 'yan. So, offline setup po kami pinalaki ni Mentor Teen. Ibig sabihin, ayan, namumusakal po kami sa kalye, ayan. Do'n po kami naghahanap ng prospect namin. Wherein diyan na-experience namin yung alam niyo po yung on the spot rejection. Wala ka pang sinasabi, natingnan mo pa lang sila sa mata, lumalayo na sila sa'yo. Sino po naka-experience niyan, 'di ba? And, isa sa mga naging struggle ko rin po, wala rin akong connection. Ayan, baka may maka-relate po, 'di ba, na pa nahihirapan po ako kasi wala akong masyadong nakakausap, hindi gano'n kalaki yung connection ko. Huwag po kayong mag-alala, nag-start din po ako sa gano'n, 'di ba? Lalo na po sa akin, puro bata, 'di ba? So, kung iisipin, ang bata po may pera ba? Wala rin naman, 'di ba po? Majority of them are dependents din sa ano po, kumbaga mga guardians nila. So, eto po ang, kumbaga aking papa, ayan, 'di ba, nung nilabas po natin yung second car natin dito, siya rin po yung unang-unang nakaalam, 'di ba, after ng shoot. So, which is, I really ano po, honor yung papa ko about this kasi, nawala man siya ng walang alam mo yun, pamana, 'di ba, nalubog kami financially, pero yun yung naging way niya sa amin para makapag-move forward kami, 'di ba? So, ang galing-galing lang din ni Lord kasi hindi niya rin kami talaga po pinabayaan, 'no? So, ang layo na ng narating nung mumunting ano yun, pera na yun. And ito po tayo nagsimula before, ayan. So, sino po dito yung na-experience na mag-offline? Ayan, lumabas, mag-approach ng tao, mag-share ng opportunity ng product natin. So, ganyan po ang setup namin before. Until sabi sa amin ni Mentor Pitch, okay, nalipat na kayo, kaya nyo na yung bata, level up kayo matatanda. 'Di ba? So, diyan natin paunti-unti po na overcome, 'di ba, yung fear natin na makipag-usap sa tao. Kasi ayoko rin po talaga yung kaibigan ko bilang lang rin sa kamay. Pero kung performances sa school, magpe-perform ako. Pero kung wala naman, hindi talaga ako magsasalita, 'di ba? Pero yun yung bagay din na nagpasalamat ako sa mentor ko, 'di ba, na pinush niya tayo. Kaya kung may mentor ka, 'di ba, na pinu-push ka niya, magpasalamat ka kasi hindi 'yan para sa kanya, para sa'yo 'yan, 'di ba? And isa rin sa mga naging, kumbaga gabay ko po, 'di ba, para lumalim po yung pundasyon natin nung nagsa-start tayo dito sa business. Kasi alam ko majority dito ay nakaka-experience ng challenges, tama po? Nahihirapan, nare-reject, tama? Nakukulangan ng paggalaw. Pero buti na lang talaga may mga trainings, may mga mentorings, may mga event. Yan yung bagay na hindi ko po pinapalagpas nung nagsisimula ako. Kaya kung may mga mentors ka na laging nandyan, nangungulit, sama ka dun, sama ka dito, may talk ako dito, sama ka, etc. Sama ka hanggat maaari, 'di ba? Hanggat kaya. Kasi po, yan din yung isa sa mga bagay na magpapatatag sa atin dito sa negosyo. Kasi yung mga sinasamahan natin, yung mga taong gigil din, may pangarap, 'di ba? So, doon ko na witness na kailangan kong i-expose yung sarili ko. 'Di ba? Sa mga taong inaaral din 'to, tinatrabaho rin 'to. Kaya kung minsan napanghihinaan kayo mga mens, yan yung sikreto ko talaga before up to now. Na minsan maraming nagtatanong, "Miss Carmela, anong ginagawa niyo po, 'no? Bakit kayo kumbaga nandito pa rin sa business despite na alam mo 'yun, marami ka ring mga na-encounter na challenges." So, type niyo po exposure, 'di ba? Exposure. Kasi kapag hindi ka nagpapakita, aside sa hindi ka kikita, 'di ba? Talagang mawawala ka na parang abo. 'Di ba? Though yung heart natin nandiyan man, 'di ba, madaling sabihin, pero yung fire kasi po natin mga mens, madali yang mawala. Kaya, lapit tayo kung saan nagliliyab, 'di ba po? So 'yan, and isa sa mga naging, struggle din kasi namin before po, wala kaming matinong office na nagso-start po kami, 'di ba, dito sa Manila. Pero ang galing lang po kasi kumbaga nilagay tayo ni Lord sa tamang opportunity, tamang company, 'di ba, na napaka-supportive po sa mga bata, may vision talaga sila. So, pinatayuan nila tayo ng office. Nakita niyo po yung before nasa McDo lang kami, 'di ba? Pero ngayon po 'no, ay nung 2019, ayan, napatayuan po tayo ng office ni I Am Worldwide. Eh, kung tatanungin niyo po kami ilan ang mga PINs namin, kapper-kapper lang po 'yan.
'Di ba? And every after ng, school ko po, 'di ba, diretso po tayo sa office. And just to let you know, ang kwento ko dito is tayo rin po ang gwardiya diyan. Kami rin taga-open ng office, kami rin ang taga-close, 'di ba? So, sabi sa'kin ng mentor ko, "Picturean mo 'yan kasi later on ishi-share mo 'yan." Kaya kung may mga ganitong mga ments na alam mo 'yun, I mean itong mga ganitong bagay na shine-share ko po, hindi niyo na 'to kailangang ma-experience. Kasi ngayon lahat ano na, given na sa atin, 'di ba? So, kumbaga mas kailangan lang natin na sipagan pa. Do you agree? 'Di ba po, mga mess, ang ganda ng office, pagpasok mo hindi mo na iisipin yung mga ganyan. 'Di ba, maglilinis ka, part ng task mo 'yan, kasi na-experience talaga namin 'yan. Pero hindi po ako diyan kumbaga parang nagreklamo or what, sobrang grateful ko kasi part ng responsibility namin 'yan before, na pangalagaan din yung kumbaga pinagkatiwala sa amin. Kasi sumuko na rin po pati yung bantay. Kasi nga po puro mga bata parang wala rin siya nakikitang alam mo 'yun, ganap namin nung mga 'yun. Pero tuloy kaming nagso-show up, nagto-talk, 'di ba? Pero yung mga alam niyo yung production talaga na sales, hindi naman agad-agad namin nagagawa nun. So, yun po and, aside from that, 'di ba, isa rin sa mga alam niyo po yun kumbaga ang daming kwento ko po, eh, sa pagco-commute pero di ko na iisa-isahin. So, nanggaling din tayo diyan. Yung family naman namin po wala naman kaming kumbaga sasakyan. Sa probinsya okey na sa'min ang motor, tricycle, jeep, 'di ba, or kung walang option maglakad ka na lang talaga. 'Di ba, sino po nakaka-relate diyan 'no? So, kumbaga dito ako natutong mangarap 'di ba, na kumbaga kung may option naman na yung mga ganyang bagay 'di ba, is maging posible through I Am Worldwide, why not? So, natapos na ang ating commute days 'di ba po, dahil sa negosyo. And ito ayan, di ko na po patapusin pero yun yung first ever na nag-ano po ako, withdraw ng aking income. So, parang amounting to 3,000 plus yan. Pero if tatanungin niyo po ako ilang buwan ko yan bago ko kinita yung 3,000 plus before, it took me almost 5 months if hindi ako nagkakamali. Grabe, pero sobrang proud po ako niyan, 'di ba, sa sarili ko na sabi ko, "Kaya pala, puwede pala." So, ito yung mga humble beginnings po ni Mentor Carmela nung nagso-start tayo. So, yun ang maganda sa negosyo natin. You need to learn how to celebrate your wins kasi 'di ba minsan ngayon po, halos majority na nakikita natin po ang lalaki na ng mga resulta, 'di ba? Pero just like us na nagsisimula po, 'di ba, nagsa-start or ikaw, nag-start din sila sa maliit. So, 'yan yung mga humble beginnings natin, 810, 1,000 plus, until na-experience ko nag-12,000. So, sabi ko, "Hala, totoo pala talaga," 'di ba? Puwede pala talagang kumita. So, do'n ako mas nagpursige, 'di ba? Na malaking bagay sa akin na yung ang allowance ko sa school, hindi ko na po hinihingi kay mama, 'di ba? Until, bago po mag-pandemic, 'di ba? Nag-decide po tayong sumama sa hub. So, excuse po sa aming setup, pero ganyan talaga kami. Yan yung reality namin nung nagsa-start po kami. Isa po kami sa mga pioneer din ng hub, 'di ba, sa GGS. Sinundan po namin, alam niyo po kung sino, sina Mentor Kat, Policarpio, Mentor Poy. Kasi by that time, ang mindset lang namin, kailangan kong makasama dito kahit hindi comfortable. Alam mo yung komportable, 'di ba? Para alam mo yun, ma-engage ako sa mga mentors, 'di ba po? Kumbaga matuto ako sa kanila. So, sa mga nagbabalak din po diyan mag full-time, huwag kayong matakot, 'di ba? Kasi sometimes, yung alam mo yun, hinihintay natin na breakthrough, nandun lang sa ano mo yun, kabila nung fear natin, 'di ba po? So, yan yung isa sa mga bagay na in-overcome ko din sa sarili ko kasi all throughout my life, syempre dependent po tayo sa parents natin, 'di ba? Pero leap of faith lang din yung ginawa natin diyan, pinagkatiwalaan natin yung negosyo, yung mentor natin, yung mga kasama natin, 'di ba? And sabi nga naalala ko yung sinabi sa'min ni Mentor Peach, eh, kung hindi ka komportable komportable diyan, yan yung sign na kailangan mong mas humataw. 'Di ba, para mas mag-level up ka. Kaya part lang talaga siya ng alam mo 'yun, dinaanan namin. Sabi nga kung may mga challenges ka, 'wag mong tambayan, daanan mo lang 'yan, 'di ba? Kasi baka the more na nandiyan, lalo mong tinatambayan kaya hindi ka makaalis, 'di ba po? So until, nung paunti-unti na po, 'di ba, nag-transition na to pandemic era, online na talaga, 'di ba? So diyan naman kami nag-adapt po 'no, sa setup ng online. And yung dating copper-copper na alam niyo po yun mga market namin, 'di ba? Dito na kami nag-level up, multiple na isang araw, 'di ba? 500 to 600,000 in 1 week. So, dun ko napatunayan kung gaano kaganda yung negosyo at kung gaano karami yung taong pwede nating matulungan,
'di ba po? And eto na-advance lang 'no, pero ngayon ayan na, 'di ba, nandito na po tayo nakatira sa Payamansyon. Kasama po natin ang, core ng Spartans. Biruin niyo mga mens, yung pinanggalingan namin. 'Di ba? So, kung titingnan niyo parang ang layo, eh, 'di ba? Parang kung iju-judge natin yung situation natin ngayon, hindi talaga siya I mean, kung babalikan natin, 'di ba, let's say or kung ikaw ngayon may mga struggles ka, parang ang labo, 'di ba po? Pero si Lord kasi hindi niya kasi puwedeng I mean, may vision naman na, tama po ba? Pero kailangan natin pagkatiwalaan yung vision na laging binibigay sa'tin ng mga mentors, 'di ba po? Kasi dun talaga tayo papunta and, sobrang happy ako na tamang tao din yung mga nakakasama ko po dito sa negosyo. Kaya itong mga nandito po 'di ba, sa team ninyo, naku ito yung mga tamang taong sasamahan mo, 'di ba? Kaya 'wag kang matakot na alam niyo po 'yun, kumbaga lumaban. And then 'yan, nag-build tayo ng team natin aside sa offline, ayan po online, paunti-unti continuously natin build natin yung team natin local and even abroad, 'di ba po? And, nung bumalik na yung, setup ng new normal, 'di ba, hindi tayo kumbaga alam mo 'yun, tumigil. So, tumuloy-tuloy pa rin tayo na aralin yung negosyo, mag-build ng tao. Pero siyempre normal mga mens na minsan, yung ine-expect nating makakasama natin, hindi talaga sila panghabang buhay, 'di ba? Meron talagang minsan akala natin sila na pero ay iiwan pa tayo, okay lang 'yun. Iwan na nila tayong lahat, 'wag ka lang mawala. Dapat ikaw tumuloy ka, lumaban ka, 'di ba po? Pero 'pag nandiyan ka, tumutuloy ka, lumalaban ka, eh, anytime babalik 'yan sila sa'yo kasi magse-serve ka as an inspiration sa kanila. So, 'yun yung bagay na natutunan ko na nandito na ako, 'di ba? So, no more turning back. 'No? So, 'yan po yung mga ano natin, setup natin nung nagsa-start. So, during pandemic time and, nakita niyo mentors yung transition 'no, ang galing ni Lord gumalaw sa life natin. Yung 800 plus, 1,000 plus isang linggo, during pandemic na-experience ko po kumita ng almost eto 6 digit na nakikita ko lang po 'yan sa income ni na Mentor Pitch. Isa din 'yan sa mga in-attract ko din po before. And ang galing lang ni Lord kasi 'di ba po sa edad ko ng mga panahon na 'yan 20, 'di ba po, parang kinikita na natin yung sinasahod ng mataas na posisyon sa ibang bansa. Pero yun yung opportunity na meron tayo sa I Am Worldwide, mga mens, 'di ba po? Kumbaga extraordinary talaga. And aside po doon, eto yung ilan sa mga humble beginnings natin, 'di ba po, na naging resulta din natin na dating batang kinukurot 'pag maraming tinuturo sa mall. Wag kang magturo, bawal 'yan. Kasi alam niyo po 'yun kumbaga mahal, hindi afford or hindi talaga kailangan. So, kasi ako yung tagapagmana po ng mga second hand, eh. Kung anong ipinamana, wag kang magreklamo. 'Yan ang ano mo, gamitin mo, 'di ba po? Pero because of the business, yung mga ganitong bagay ay nakuha natin ng libre, yung iba nabili naman natin, 'di ba? Na kung babalikan ko lang po, malaking bagay siya na tipid din sa parents ko na hindi na rin nila iisipin, 'di ba? Kaya kung may mga anak kayo, pamangkin, kabataan na gusto niyo pong ma-expose dito, talagang, 'wag kayong manghinayang, 'di ba po, na, alam mo yun po yun, ilapit sila sa community natin. And ito po, isa sa mga happy din ako na napa-experience natin paunti-unti, nagagawa natin is yung makapag-payback, 'di ba? Hindi man agad sa malaking bagay, pero ito yung mga sabi ko kailangan kong magawa. 'Di ba, once na kumita na ako, yung dating batang buraot, yung kain tulog lang yung ambag sa bahay, 'di ba po? So, kahit papaano nakakapagbigay tayo pang allowance sa kanila, panggastos nila, nati-treat natin sila, 'di ba? And last year po, isa sa big wins ko is yung sumunod ko pong kapatid is nakapagtapos po siya ng pag-aaral, 'di ba? Na aware naman kayo mga mess, wala naman ako ibang pinagkakabalahan, I am lang. Nakita niyo po paano gumalaw si Lord sa life natin? 'Di ba minsan parang kino-question natin, eh. Kasi yung pinang-start ko po dapat panggastos namin sa school, 'di ba? Pero kung hindi ko pala tinake risk yun, 'di ba, baka hindi nakapagtapos po yung sumunod kong kapatid. 'Di ba? Kasi yun pala yung way ni Lord, 'di ba? Laban ka kasi yan yung ano naman, makakatulong, 'di ba din, sa mga loved ones mo. And, sinurprise namin siya kasi sabi ko kay mama, "Ma, uwi ka." Kasi siyempre graduation na ni Clarice, 'di ba? Eh, wala na po kasi dapat siyang planong umuwi. Kasi nga po, imbes uuwi siya, ipepera niya na lang, 'di ba po? Para may panggastos kami. Pero sabi ko, "Ako bahala."
Si I Am Worldwide ang bahala, 'di ba po? And yun yung nangyari po, 'di ba, na yung vini-visualize ko lang na-turn siya into reality. And, looking back siguro kung wala pa ako sa negosyo, hindi ko siya sinimulan few years ago winworkout, baka malabo, 'di ba, na nangyari kami I mean nandiyan kami sa ganyang sitwasyon. So, kaya kung minsan may mga chances na nahirapan ka when it comes to providing sa family mo, especially kung nalilimitahan yung source of income mo, this is already the best, time talaga na mas i-workout natin si Aya mga mens kasi posible po talaga, 'di ba po? Kasi nangyayari, eh. So, hindi imposibleng hindi mangyari din sa'yo, 'no? Yung dating ayan, nakiki-picture lang sa mga event. So, ngayon po isa na rin po tayo sa mga ina-awardan. And thank you Lord kasi konting kembot na lang po ano na tayo, on our way na to our 4 million, 'di ba? So, 4th million natin dito sa business na magkano lang naman, 'di ba, yung pinuhunan natin. Kaya sobrang, ino-honor ko yung tatay ko kasi kumbaga yung naiwan niya sa amin is legacy talaga, eh, 'di ba po yung nangyayari ngayon. So, yun yung naging transition po ng income natin. Hello Then guys! Nandito kami ngayon sa Green Hills. Naghihintay kami ng sasakyan. And it's already 1:30 p.m. ayan, pinalaki po kaming vlogger ni Mentor Teacher. Nire-remind niya kasi kami talaga nun, sabi niya, "Be, i-document mo talaga yan kasi babalikan mo yan, ikukuwento mo yan, magse-serve yan as an inspiration." So, baka familiar kayo sa may bandang Green Hills, yung sinasakyan nila dun ng bus, nandun din kami madaling araw. Na-experience ko din yan, kaya huwag kayong mag-alala mga mess, 'di ba? Pero talagang ano, eh, nakikita ni Lord lahat ng ano natin, ng alam mo yun, prayers natin, sipag natin, and, hindi man directly niya 'di ba, alam mo 'yun, ibibigay ng kung paano mo siya gusto agad-agad. Pero siya talaga is ano, kumbaga ang galing niya talaga gumawa, 'di ba, ng way to provide something for us na deserve natin. So 'yun po, dito natin na ilabas during pandemic time yung ating first car po 'no, and yung ating second car na sports car, 'di ba, na kung babalikan lang, sino naman si Mentor Carmela para ma-experience niya po 'yan sa murang edad. Hindi naman tayo nanggaling sa mayamang pamilya, 'di ba po? Pero because of I Am Worldwide, yung mga extraordinary na nai-experience natin, 'di ba po? And I really believe na lahat ng nakikinig ngayon, you also deserve, 'di ba, the extraordinary life na pangako ng business natin and even your family, 'di ba po? And lahat ng first, ayan, no? Dito rin natin na-experience, 'di ba? First time mag-travel po sa abroad, all expenses paid, at tapos nakaka-inspire pa kasi majority po ng mga kasama namin may mga income din. Alam mo yung hindi ka zero kahit na nag enjoy ka sa ibang bansa, 'di ba po? And, yun pa nasundan pa po ng Taiwan, gano'n din. And dito ko na-experience na alam mo yun, ang sarap kumain ng ano mo yun, tuloy-tuloy tapos hindi mo iisipin kung mauubos ba kasi buffet. 'Di ba po, walang katapusan, tiyan mo na lang talaga susuko, 'no? And thank you kay Mentor Peach kasi may mga ganitong pa-travel, even hindi lang si Mentor Peach, pati yung mentor ko, si Mentor Teen, na dati nag-uusap lang kami kasi plano lang namin alam mo yun, mamasyal sa probinsya, ganyan, mag-road trip, pero sa ibang bansa tayo dinala ni Mentor Teen, 'di ba? Makapag-travel ng libre, 'no? So, yun yung nakakatuwa and, last, year po, yung dati nakita niyo mga mens kung paano nag-transition yung setup natin dito sa business. Naghahatak lang kami dati sa Quiapo, 'di ba? Pero sino mag-aakala po na makakapag-build pala tayo ng team ibang bansa at makakapagpa-event pa po doon, 'di ba? So ito po under po natin 'to, headed by Mentor Nikki, na grabe lang din, 'di ba? Tapos na ano mo yun, business with pleasure talaga din nangyayari kasi on the side nagta-travel kami, nag-enjoy tapos nagagawa yung business, 'di ba? Though expense na namin 'to, 'di ba? Pero able, ibig sabihin ano pong ano, anong anong ibig sabihin nun? Gano'n kaganda si I Am, 'di ba? Gano'n kaganda yung, kumbaga community na meron tayo. Kaya huwag kang matakot na ilaban siya. And siyempre, kumbaga along the way, ite-test din talaga tayong lahat, 'di ba po? Kasi sa namin din ng mga nakasama po namin, hindi naman 'to lahat nag-stay. So, hindi ko na inikisan 'yan, ha. Ayoko naman ikisa yung mga mukha nila. Pero kung makikita niyo po, 'di ba, bilang na lang yung nandiyan na lumaban. Pero yung mga lumaban po diyan, sila ngayon yung may resulta. Sila ngayon yung kumbaga nire-reap din nila yung mga naging sacrifices nila. Kaya kung ikaw gusto mo, 'di ba, lahat ng mga ano mo 'yun, inilaban mo na rito, ma-reap mo 'yan at the end of the day, please 'wag kang tumigil.
Kasi hindi mo alam kung kailan ibibigay sa'yo ni Lord, eh, 'di ba? Yung breakthrough na pinagpi-pray mo. Kaya dapat you need to show up no matter what happen. So, yun yung isa sa mga natutunan ko rin, no? Na tumuloy, kailangan lakasan mo yung loob mo. Kasi pag mahina ang loob mo, naku, ibig sabihin wala kang tiwala sa kanya, 'di ba? So, yun po and, yun, ay natapos na pala 'no. Ayan, kasi ano lang tayo, eh, 15 to 20 minutes lang Men's Mic 'no. Pero anyways, ayun, I hope kahit papaano mga Mens ay meron po akong na-impart sa inyo and lahat ng nakita niyo po ay ano lang tayo, tool lang tayo, 'di ba? Sa bawat isa and, lahat ng papuri sa kanya 'yun, hindi naman sa akin. So ano lang tayo, naging way lang niya 'no, para maging posible 'yun and I hope na next time, 'di ba, kung naririnig mo 'tong story ko, story mo naman 'yung mapakinggan namin, 'di ba? Kasi deserve mo rin 'yun i-share sa iba. So 'yun lang, maraming maraming salamat mga mentors and, to God be all the glory po. Back to our host, Mentor Mike. Okay. Question, paano mag-build ang isang mentor, Carmela? Ano yung daily activity mo personally and how do you build your leaders? O kung ano ba yung mga more on mga yep ba yung mga leaders mo? Meron ding mga hindi yep, international or local. So yun lang, Mens. Thank you so much. Ayun, thank you so much, Men's Mike. Ayan. Sa akin po, majority talaga ng market ko nung nagsisimula, looking back po no, nung nagsa-start, youth talaga. So, way of building ko po sa kanila nung start na yon is number one po, everyday ko silang kasama. 'Di ba? Sa lahat ng activities, hindi puwedeng ako lang mag-isa. Kasi mga mes, mahirap 'pag nagbi-build ng ikaw lang. So, kailangan at least sila rin nakakasama mo rin na-expose. Saan ko po sila usually din na-expose? Number one, aside sa hataw, bonding. So, yun talaga yung naging way namin before to keep them. So, hindi naman siya yung sobrang, alam mo yun, extravaganza na bonding. Ayun, sabay-sabay kaming magkakarenderya, sabay-sabay kaming magko-commute, magkakaraoke, na kung babalikan ko, parang hindi naging ano, eh, kumbaga natural lang siya na alam mo 'yun, yung flowing nung gano'ng setup. Kaya 'di ba minsan parang ang thinking natin, "Ano ba 'yan, kain pa ng oras 'to, kakain tayo sa labas sabay-sabay or alam mo 'yun, magme-meet tayo somewhere sa coffee shop." Pero mentor's part talaga siya na kailangan nating gawin. Like for example, every after event, kakain kayo, lalabas kayo or before event, 'yun yung isa sa mga bagay na ginagawa namin din sa team, 'di ba? Aside pa doon, ngayon sa current setup naman po namin, both hybrid. When I say hybrid po, offline and online. So hindi na lang po kami nakadepende sa online, 'di ba? Kasi nasa ano na tayo mga mens eh, bagong setup na kaya kung mapapansin niyo tinanggal na rin ni IAM yung mga online trainings, 'di ba? Kasi kailangan din talaga nating lumabas. No? So, yun din yung isa sa bagay, yung kultura na binabalik namin ngayon na kumbaga magkaroon kami ng centering po, 'no, ng team namin. So, everyday, sa setup namin po ngayon, at least 1 PM onwards, dapat nasa labas na kami. So, currently, nagbi-build po kami dito sa Antipolo, sa Rizal. So, ito yung area na, kumbaga, pinupunteriya namin. So, when it comes to building, hindi po kami yung halo-halo muna kaagad. Though meron kaming mga leaders po, iba't ibang provinces, pati abroad, pero if meron kaming area na itatap namin, dyan muna kami magsistay. Parang like before po, kaya kami nakapag-build sa UBELT kasi inupuan talaga namin yon almost 2 years. So yung na-build po namin dun sa UBELT na yun, kami, yung mga leaders na kasama, yun po yung nagpo-produce ngayon. Nage-gets niyo po? Yun po yung nakasama din namin na nag-produce during the pandemic. So ngayon, inuulit namin siya ulit. This time around, dito naman kami sa Rizal. 'Di ba po? So, though continuous pa rin naman yung support namin and system namin sa online, sabay pa rin yun, di namin pwedeng iwan yun kasi may mga activities kami, trainings kami for them. Pero yung sa offline, yun po yung ginagawa namin. So, paano? Sabay kaming flyering din kasi may mga ibang bago, 'di ba po? So, kailangan makita nila actual paano namin ginagawa kasi lumaki naman sila ng online. 'Di ba po? So, kailangan nilang ma-overcome yung ganong setup na ginagawa namin before. 'Di ba? Kasi iba po yung first hand na experience nila kasi diyan mo din matetest yung taong makakasama mo. 'Di ba po? Aside pa yung sa online, 'di ba? So, yun yung usual na ginagawa namin. Tapos sa training, yan. So, kasama, kasama din namin sila sa training. So, yun yung unti-unti naming binabalik ulit na habit na nagawa na namin before kung paano kami nag-build. So, yun po. I hope nasagot ko, Mens Mike.
Yes, thank you so much, Meds. Grabe, sobrang klaro. Thank you, Mentor Carmela. And we also have another question here. Sabi dito ni Mentor Jason, amazing morning, men. Paano ang setup niyo mag-prospecting online and offline po? Salamat po and God bless. Siguro, in correlate with your answer kanina, ito specific. Yes, Yeah. okey. Unahin ko na lang muna yung online. Sa online talaga means, advertisement. So, hindi talaga namin tinatanggal 'yan kasi parang buhay na rin namin yung advertisement. Kasi kailangan namin yun to qualify yung mga market namin. So, ano yung way of advertisement namin? Ngayon, as of now, barley. Though nagte-test pa kami ulit, ibalik namin yung opportunity, business approach talaga. I am worldwide. And aside sa advertisement sa online, organic. So, organic, ibig sabihin, may mga postings kami sa group, direct approach, everyday, online, kailangan namin magawa yun. Kasi, hindi pwedeng passive lang ang gusto nating mangyari na hintayin natin yung mga tao yung mag-inquire. Tayo talaga yung lalapit sa kanila. So, yun yung ginagawa namin sa online. Kasi yan, mabilis mo lang, upuan mo ng 1 hour, tapos na. 'Di ba? So, when it comes to sa offline setup naman namin mga mentors, isa sa ginagawa po namin, sending of letters. Ayan, baka familiar na kayo sa mga governments, sa mga private sectors, tapos flyering kung nasaan din yung tao, and then, tawag dito, aside sa flyering, hatak. Yan yung usual na ginagawa namin ngayon. Back to basic pa rin talaga. So parang syempre kung yung iba iniisip nila, "Mens, parang ano naman, aksaya ng oras yung ganito." Hindi siya. Kasi proven na namin before. Kasi hindi siya about you na magkaroon agad ng instant result or sila, but it's about them building kasama sila. So, yun yung way of prospecting. And meron at meron talaga kasi sa ganda na rin ng I Am Worldwide ngayon, 'di ba mga mens? So, hindi na mas mahirap din mag-approach offline. So, nakakapag-set at nakakapag-set din kami ng talk. Last time, yung mga kasama namin, nakabenta sila ng macchiato, 'di ba? Sa daan lang nila na-meet. So, may dala rin kaming products. 'Di ba po? So, kapag nahihirapan ka, punta ka sa palengke, magdala ka ng product, ayaw bilhin yung 1 box, pwede kang magbitbit sa sachet. O, tita, hindi carry ng 1 box, try mo to. 2 sachets, 200 lang. Diba po? Kumpara sa magbayad sila ng 1,000. So, kailangan mo lang maging creative mga mens when it comes to offline and online. So, yun po, 'di ba? So, I hope na nasagot ko, mens. So, both namin po yung ginagawa. So, sa umaga, bago kami lumabas, online, offline, then sa gabi ulit, online. So, yun siya. Ayan, thank you so much, Mens. Yes, definitely, nasagot naman po siya. And Mens, normally ba may ano yung mga madalas na packages na nako-close deal niyo? Ah, Executives? Ngayon 'pag abroad majority talaga mix pa rin naman, eh. Though lately kasi majority ay executive kasi nagtaas ako ng ano ko, ng ceiling ko Ah, kasi okey. especially 'pag may mga hini-hit, 'di ba? Minimum gold talaga yung offer. So, not unless worst case talaga pinakamababa naming offer silver. So, hindi kami nag-o-offer ng copper not unless ano, again, 'di ba, makita nila yon sa labas. Tapos ayun, alam mo yun, hindi mo na ma-break yung mind. Ma'am, yan lang Yeah. talaga. Yan lang namin makaya. So sige, kaysa alam mo yun, mapunta ka sa iba, at least dito, 'di ba? Kumbaga, 'pag na-build ka naman, ma-top yung market mo, we'll never know, 'di ba? So yun yung Yes. mindset namin, 'di ba? At least kailangan magkaroon ng mga bagong tao. So, which is in-advice din sa amin ni Mentor Pitch, kailangan namin damihan namin yung DR, Yeah. mapa-online man or offline. So, yun po.